kapatid, nandito na naman po si Malo del Santos para magbigay po tayo ng reaction dito about po kay Daddy Frankie, ano? At yung pagbalik nga po nila galing Davao ay nagkaroon po sila ng kaunting aberya, ano po? At thanks kay God po na wala pong nasaktan sa kanila, ano? Mga kapatid, madalas natin sabihin na laging mag-iingat po ang Team Daddy Frankie dahil alam naman natin po ang aksidente, hindi po natin yan inaasahan. Kaya po tayo po ay nag-alala bilang isa pong taga subaybay or supporter ni Daddy Frankie, kaya po tayo nag-alala sa kanyang team. Lagi ko pong ipinagdadasal na sana ay laging gabayan sila ni God dahil po malinis ang angarin nila sa ating mga kababayan na talaga nga pong handa suungin anong laban para lang po makatulong dito po sa mga tinutulungan po. At yung invite nga ni Edison Butiti ay napagbigyan ni Daddy Frankie at ng kanyang team at mahirap po talaga. Ako po sa totoo lang, pinanunood ko ang kanilang vlog, yung upload ni Daddy Frankie, po ako dahil mapanganib po talaga, no? Ang mga daan, lalong-lalo na po yung munti ka nang mahulog si Daddy Frankie sa yung hukay, talagang, pero ginagawa lang ni Daddy Frankie na laro, tawa kahit alam mo mapanganib na, ay hindi pa rin siya nawawalaan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang po ang laban. Yung matirik na bundok, pababa po, di ko po kakayanin. Napakalakas ng loob talaga ni Daddy Frankie bumaba. Kaunting pagkakamali, talagang malalaglag po kayo doon sa bangin na yun. At dito nga po, yung pagbalik nila ay sadya po, siguro naman po napanood ninyo yung aksidente ng car ni Daddy Frankie. Mabuti na lang po talaga. Awa ng Panginoon, wala po talagang nasaktan. Yung sasakyan na dinadala ni Kuya Rizky ang nabangga po ng truck. Pero talagang isinasalba po sila ni God, Yung mga panganib doon sa pinuntahan nila Daddy Frankie sa Davao, sa Mindanao po. Talagang pong mapanganib po talaga. Pero nandiyan po si God. Lagi nilang kasama. Yun na lang po ang lagi natin iniisip na hindi sila pababayaan. Daddy Frankie is a very good charity vlogger na may puso na pagtulong. Kaya tayo mga kababayan, suportahan po natin, panoorin natin ang mga upload ni Daddy Frankie para more na matutulungan po. Maraming matutulungan dahil alam ko po na talaga po nung pagpuntan po nila sa Davao, sa Mindanao, na alam kong walang gasinong sponsor si Daddy Frankie. Simula nang pumunta sila, gastos talaga lahat ni Daddy Frankie. Yan ang tinatawag na totoo, na kahit anuman ang mangyari, may views man o wala, pupunta sila para lang po sa mga kababayan natin. Dahil po yan kay Edison Butiti. Ayan, shout out po bro, Edison Butiti, at suportahan po natin dahil yung mga natulungan ni Daddy Frankie, siya doon ang magpapatuloy na tumulong. At nakakalungkot nga pong balita na yung nanay ni Grace, yung magaling umakyat ng niyog, ay nasa ospital, kailangan po niya ng karamay. At sa ngayon nga po, nandito pa tayo sa bakasyon, sa dagat, at hindi pa tayo po nakakabalik ng room. At siyempre po,
gustuhin pa natin, eh hindi po natin magagawa dahil nandito po tayo. At kahit pa paano makakapagpadala na naman tayo kay Daddy Frankie, ano? Dahil ako po talaga pag ganyan po na may mga tinutulungan po gaya ni Daddy Frankie, ako po ay natutuwa din na tumulong kahit maliit na halaga ay nakakabigay tayo. Yun lang po ang napaka-importante na tayo po ay tumutulong gaya ni Daddy Frankie na hindi humingi ng kapalit. Pagtulong nga po, di ba? Sana na lahat tayo maliwanagan o ng mga isipan, lawakan ang panguunawa na wag nang pansinin na kung ano pa mang issue ang mga ibato sa atin. Kaya ako nagpapasalamat kay Daddy Frankie dahil marami akong natutunan sa kanya. Napaka gaan ng kanyang pamamaraan. Napakasarap isipin na isa si Malo de los Santos ang nandiyan kay Daddy Frankie para tumulong. Na hindi naman ako ma-shout out man ako ni Daddy Frankie, hindi ko po yan idinadamdam. Dahil nandito lang tayo para makatulong. Hindi ako naghahangad na kung ano pa man na magkaroon ako ng malaking views or revenue. Yun lang po, ginagawa ko lang po, yung abot, kaya ko lang po. No? Sa kagaya nga ngayon, hindi tayo masyadong nagre-reaction dahil nga po, nandito tayo sa bakasyon, nanonood tayo. Ang pinanonood natin para lang po makatulong o makasuporta po sa ating mga sinusuportahan. Gaya ni Daddy Frankie, sa ngayon, ay mag-iiba ako ng content, mga kapatid, pero nandiyan pa rin ako more na magre-reaction pa rin po ako sa mga beneficiary ni Daddy Frankie at hindi po natin maiwasan na hindi tayo sasagot na anumang issue, basta ako more Daddy Frankie at magbabago tayo ng content about sa pagluluto, magpapakita tayo ng mga iba't ibang ginagawa natin. Ayaw ko kasi ng stress, ayaw ko na po ng issue at yung mga issue na yan ay binabato sa atin, mga yang namiminta sa atin, yung mga pang-insulto sa akin, hindi ko na yan papansinin. Dahil nga sabi nga ni Daddy Frankie, Mamalu, iyan ay mga kaunting basher lang. Kasi alam mo sa totoo lang po, ay literal na po yung mga basher na yan. Dahil kung ayaw sa iyo, talagang ibabas ka nila kahit hindi ka kilala, no? Pero I don't care. Hindi ko kayo papansinin at hindi ko na talaga kayo bibigyan ng attention. At mayroon lang tayong mga bagay na dapat natin intindihin buhay natin dahil kung lagi tayong may stress baka yan pa ang ikasakit natin. Wala tayong yung problema ng ibang tao, wag na natin problemahin. Ano po? Dito lang sa gusto ko po talagang magpasalamat sa mga viewers ni Daddy Frankie sa patuloy na nagsusuporta kay Daddy Frankie at napakasarap po talagang sumuporta sa tunay na pagtulong. Hindi yung susuporta tayo, yung lagi na lang issue na wala nang katapusan ang issue, no? Kaya mas maganda po yung tahimik na lang po tayo na patuloy tayong manunood sa mga gusto nating mga charity vlogger na totoo talaga pong tumutulong. Yan lang po dahil nasimula sa poll na tayo po ay charity sa pagtulong na talagang hinangaan po natin, At ngayon nga, at marami tayong napapanood kay Daddy Frankie na talaga yung nandoon sa Mindanao talagang karapat dapat po talagang tulungan. Pero si Edison na po diyan ang bahala. At sabi nga din ni Edison, wala man siya pong kakayahan, tumulong talaga na hindi kagaya kay Daddy Frankie na kilala at mayroon talaga pong tumutulong. Ngayon, mga kapatid, nananawagan po ako sa inyo na suportahan po natin si Edison Butiti dahil po marami talaga pong kailangan tulungan doon. Yung deserve tulungan. Like Kuya Umpoy,
yung silang dalawa na lang mag-ina at yung pinag-grocery nga ni Daddy Frankie na sa loob ng pang isang buwan. Ay gasino ba naman po yon. At binigyan nga po ng 10,000 ni Daddy Frankie, pero alam naman natin ngayon na hindi talaga sasapat yun na pang-abang buhay. Kaya kailangan po ni Kuya Umpoy ang tulong. Mga kapatid, nananawagan po ako sa inyo na suportahan natin si Edison Butiti po, na talaga pong siya po ang dapat natin tulungan para sa mga beneficiary. At maraming salamat po kay Daddy Frankie na patuloy siyang tumutulong, kahit po mapanganib ang kanilang pinagdaanan ng kanyang team, tuloy-tuloy pa rin po ang kanyang pagtulong, lalo na po sa mga kababayan natin na kapuspalad po. Marami pong salamat. God bless you po sa Team Daddy Frankie. At suportahan natin po si Aling Rochelle na napaka-supportive po na paboritong asawa po ni Daddy Frankie. Thank you so much po sa inyong lahat at marami din salamat po sa suporta kay Malo de los Santos, na laging nagsasabi na kapag may alam po tayo, hindi po tayo basta-basta malilin lang. Maraming salamat sa mga viewers kong patuloy naniniwala kay Malo de los Santos. At yung mga basher naman dyan, thank you so much po. Dahil nandiyan kayo nanonood at nagko-comment na kung ano-ano lang. Pero I don't care dahil kilala ko po ang sarili ko. Maraming salamat. God bless you po sa inyong lahat. Bye-bye. We love you so much. Bye-bye.